Hindi laro ang pinunta natin dito. At kung sasabihin niyo sa akin, laro lang ang pinunta niyo rito, uuwi ako ngayon din. Sapagkat hindi laro ang kung ba't kayo dinala ng Panginoon dito. Although kailangan ng katawan natin ng exercise, pero huwag niyong ilagay ang maling motibo sa inyong mga puso na kaya kayo narito dahil sa laro o dahil sa anumang bagay. Wala kayong matututunan. Pag alis nyo rito, ganun pa rin kayo. Sakit ng ulo ng mga pastor nyo. That's right. Diba? Maghahanda kayo ng maraming laro. Maghahanda kayo ng maraming player. For what reason? Diba? Pagdating, pag-uwi, wala rin silbi yung mga kabataan na dinala nyo. Balik din sa dati. Amen? Amen. Sinasabi ko sa inyo ito mga kapatid kasi hindi na mauulit ito, baka hindi na nila ako kakainin. Kaya nilulubos-lubos na lang. Diba? Pero sayang kasi mga kapatid sayang. Mahalaga kayo sa amin kung bakit namin kayo dinala rito. Kung meron pang mas mahalaga sa amin, walang iba kundi kayo. Handa namin ibigay ang aming mga buhay para lamang sa inyo. Kung paano ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay sa atin at binigyan tayo ng pag-asa sa gitna ng napakarami nating pagkatao. Gawin din ang ginagawa ng mga pastor na nag-ate sa inyo, nagpapakabagod sila, nangangaral sila, kahit ilang beses nire-reject. Dahil mahalaga kayo sa amin. Yan ang dahilan. Preach on, Pastor. Ang iba sa inyo, piliin pa natin mapunta rito. Madala dito. Dahil nais namin magkaroon kayo ng pagkakataon na kilalanin ang Diyos sa inyo. Dahil nais namin na isang araw makita namin ang aming mga manggagawa ng Diyos ay makaakay din ng mga kabataan na sa pagbibigay ng kanyang buhay upang maglingkod sa ating Panginoon. Mga kasiyahan namin mga pastor, kayong mga kabataan ay sumunod sa amin mga yapak. Ang kasiyahan namin mga pastor, kahit kami mahirapan, kahit kami mapagod, makita lang namin na kayo'y nagtilikod sa ating Panginoon. Yun ang makakapagbigay ng kasiyahan sa amin. Sure. Yan ang mas higit na kailangan namin. Yun ang mas higit na nais namin ilagay sa mga puso ninyo kesa sa mga laro. Ang laro, kahit saan ka pumunta, may laro. May basketball, kahit saan ka pumunta. May chess, kahit saan ka pumunta. Pero ang salita ng Diyos, lagi niyo pakatandaan, pag yan ay ibinigay sa inyo, dapat pag niyong palampasin ang pagkakataon na inyo itong mapakinggan. Di ba? Rejoice, O young man. Rejoice, O young man, for your day. Magpakasaya ka. Number one, for your day. Magpakasaya ka. Sayangin mo, upusin mo ang iyong oras sa lahat ng bagay na gusto mo. Gawin mo lang lahat ng bagay na gusto mo na magiging masaya ka, magiging maalwan ka, at sa tingin mo walang makakapigil sa'yo. Kahit na sino pa ang humarang sa'yo, gagawin mo, sige, gawin mo, magpakasaya ka. Rejoice, O young man, for your day. Not only that, mga kapatid, number two, rejoice, O young man, for your day. Darating din ang araw ng iyong kapanahunan kung paano dumating ang araw na ikaw ay sinilang sa mundong ito, kung paano dumating yung araw na ikaw ay nagkaroon ng hilinga sa mundong ito, kung paano mo nalaman na mayroong mga tao sa mundong ito, kung paano mo nalaman na lahat ng bagay ay maganda. Darating at darating at darating din ang araw na ikaw ay papanaw kahit sabihin mo pa na ikaw ay bata pa. Di ba? Amen. Rejoice, O young man, for your day. Rejoice, O young man, for your day. Kung meron kang kapanganakan, meron ka rin kamakayan. Magpakasaya ka, tatanda ka rin. Ang sabi ni Haring David, magpupusa ng alisin ang aking kalakasan sa gitna ng aking kabataan. Isinulat ni Haring David yun, ngunit dumating yung time na si Haring David ay namatay na. Yung kanyang kabataan, yung kanyang kagwapuhan, kita nyo ha? Napakagwapo ni Haring David. Siguro pantay kami. Amen. 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 Ang kumontra. Walang kumontra. Walang kumontra. Sabi niya, kung maaari Panginoon, wag mo munang kunin ang lakas ko kasi marami pa akong gustong gawin at siguro kayo mga kabataan, ganyan din ang gusto nyo. Kung maaari
Diba? Mabalad kayo? Yung pastor niyo, hindi niya binayaran. Hindi niya sinwelduan. Pero nagtsatsaga, nagtitiis sa inyo. Diba? Sino sa inyong mga young people na nagsabi, Pastor, thank you napagpapagal ka sa akin. Sa gitna ng katigasan ng iyong pinagtsatsaga ko rin ako. Sino sa inyo kaya lang ako? Tayo na daw. Meron ba? Tayo na daw. Niyak. Tayo na daw. Minsan ang kasi alam na yun. Tayo na daw tayo. Niyak. Mamaya ko sa breaking. Doon naman, diba? Doon naman. Tayo na daw tayo. Diba? Rejoice, O Yaman. Pastor, number 2 po and number 3. Rejoice, O Yaman, for your faith. Sabi ko dyan, may. May daan na tila matuwid sa isang tao. Ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. May mga daan na sa inyong paningin maganda. Right. May mga gusto kayo na sa inyong paniniwala maganda. May mga bagay kayong balang gawin sa mundo sa buhay ninyo na sa tingin ninyo maganda. At nasabi, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. It means magtutulog ng kapahamakan sa mga tao ayaw tumalima sa salita ng ating Panginoon. Magtutulog ng kamatayan sa mga tao, sa mga kabataan na walang panahon sa ating Panginoon. Number 3. At sa paligid ng iyong mga mata, ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito, ay dadalhin ka ng Diyos sa kahapunan. Pumunta ka ng sementeryo, tingnan mo kung nandun ang pangalan mo. Wala ka ba? Malapit na. Diba? Dapat mo ngayon ikaw dumadalaw sa mga mahal mo sa buhay na yumao, baka isang araw ikaw ang mga dadalawin. Kasi magtatapos ang kalakasan mo. Magtatapos ang kalakasan mo. But the question is, saan mo gagamitin ang lakas na ibigay sa'yo ng Diyos? Saan mo gagamitin ang kalakasan na yan? Saan mo gagamitin ang sinasabi mong lakas na iyong sinasayang? Dapat mo natin maunawaan ang kalakasan na dapat natin ibigay ay ibigay sa natin sa ating Panginoon. Sapagkat ang kalakasan mo ay kalakasan na mula sa ating Panginoon. That's why we need to give our strength para sa kalwalatian ng ating Panginoon. Huwag mong sayangin ang oras mo. Huwag mong sayangin ang araw mo. Huwag mong sayangin ang lahat ng bagay na opportunity na pinagalaw sa inyo ng Diyos. Sapagkat isang araw, lahat ng yan ay dadalhin ng Diyos sa kahapunan at ikaw ay mapapahamak. Mga kapatid, huwag niyong pakinggan ang sinasabi ng mga pastor sa inyo. Mapapahamak kayo. Pustahan pa tayo. So yan, pustahan pa tayo. Diba? Number 4. Joy sa iyong growing. Yaman from your destination ang pagkito kasi. Ang tao ay masisiyan ng putis pamagitan ng bunga ng kanyang bibig at na ang mga gawain ng mga kamay ng tao ay babayaran sa kanya. Babayaran mo lahat ng bagay na iyong gagawin. Babayaran mo yan kapag sinayang mo ang araw ng iyong kalakasan. Tatapusin yan sa isang banda na sasabihin mo, Panginoon, bakit wala akong magawa sa inyo? Diba? Kung kailan nakaratay ka na, kung kailan may tupo ka na, saka mo sasabihin, Panginoon, sigyan nyo lang ako ng kalakasan, maglilingkod ako sa inyo. Eh, paano kung lola ko na? Yun, parang yung matanda doon na nag-imbita yung pastor, yung matanda. Ang nandun din. Yung sabi niya, sino sa inyo gustong maglingkod sa Panginoon? Ay, walang nagtaas sa mga kabataan, walang nagtaas sa tatay, walang nagtaas sa nanay. Ay, meron sa matanda ang nagtaas. Lumapit siya sa pulpito. Ang sabi ng pastor sa kanya, Lola, bakit naman kung kailan nagkaedad kayo? At wala na kayong ipis sa kanyo pa naisipang maglingkod sa Panginoon. Eh, ang sagot ng matanda, bakit iho? Ang paglilingkod pa sa Panginoon niya, ay kagatan. Kagatan. Kaya wala nang ipin.
Hindi dapat ganun mga kapatid. Dahil lahat na yan ay babayaran natin. And then, number 4. Rejoice, O young man, for your due date. Oh, malapit ka pala. Judy. Oras ka ng sigilan. Oras ka ng paninigil sa'yo. Oras na. Malapit ka nang mawala sa mundo. Sino sa inyo ang bata pa? Sabihin mo bata ka pa, bukas patay ka. Wala siya. Diba? Hindi mo hawak ang buhay mo kapatid. Hello? Hi! Hindi mo hawak ang buhay mo. Hindi mo hawak. Huwag mong sayangin yan. And then last, ayan, pwede na. Sabi dyan, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sapagkat ang kaloob na walang bayan ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Pakikita natin sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lastly, rejoice, O young man, for your death. Death means separation between you and God. Ibig sabihin yan mga kapatid, ikaw ay mamamatay. Take note yung talata na binasa natin, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Meron mga persona na binabanggit dyan. Yung kamatayan ng isang tao na kagawa ng kasalanan at yung kamatayan ng isang Diyos na nagkatawang tao para bayaran ang mga kasalanan. Yan ang talata na binigay sa Romans 6:23. Hindi lamang sa atin tumutukoy yung talata na yan. Ipinapakita dyan na ang ating Panginoon, dahil ang kabayaran ng kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nating lahat ay kamatayan. At sabi dyan, kinakailangan ng ating mamatay. Ang ating Panginoon ay mamatay para bayaran ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, mga kabataan, matatapos ang laro. Sa lang yan, matatapos yan. And then matatapos itong araw na ito. Hindi nyo na makikita yung mga pastor na nag-anyala sa inyo. Hindi na kayo makakakita ng pogi. Ako lang, kahit ako hindi nyo na ako makikita. Hindi na makikita. Marami lang iba sa inyo. Okay na yun. Hindi na kayo makikita. Doon naman tayo nakapilipon. Busog na busog Sa mga lugar ninyo. Tataguan nila ang mga pastor na nagkikita sa inyo. Kaya yung purpose lang naman kapag kayo narito magdawa, di ba? So, wala na kayo. Pero isang bagay lang ang iiwanan namin sa inyo. Kami, magpapatuloy kaming mga ngaral na salita ng Diyos kahit medikin mo kami. Pero kayo, once na na-reject ninyo, ang pagkakataon ay binigay sa inyo ng Panginoon. Ang kayo ninyo ang paninigay sa inyo. Amen. Amen! Di ba? Basta. Yun yun eh. Once na na-reject ninyo, hindi nyo, wala ho mawawala sa amin, pero sa inyo malaki ang mawawala. Ilan niyo po, malulunod ako na makikita ko ang isang kabataan na gabi sa pangangaral ng salita ng Diyos, may magbibigay ng kanyang buhay para sabihin, Pastor, gusto kong sundan ang yapak mo. Pastor, kung ano ang iginawa sa iyo ng Panginoon, gusto ko rin makanasan sa aking buhay. Pastor, gusto ko na maglingkod sa ating Panginoon. Sana po yan ang mag-iisip ng inyong mga puso bago matapos ang camping na ito. Amen po ba? Amen! Rejoice, O young man, but rejoice in the Lord, not in this world. Sapagkat yung mga bagay na may bibigay sa iyo ng mundong ito, panandalian lamang. At pananggalian na magdudulot ng walang katapusang kapahamakan. Di ba? Kaya sana, huwag niyong sayangin ang salita ng Diyos. Amen? Amen. So, tayo po tayo. Amen. Sabi ko,